Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, patuloy tayong inaanyayahan ni Jesus na mananampalataya sa Kanya. Kahit na sinasabi ng ibang tao na laos na ang salita ng Panginoon o masyado itong mahirap unawain o sundin. Itinuturo ng inang simbahan na ang kaaway ay nasa ating paligid at nanunukso na tanggihan natin si Jesus bilang sinugo upang ipagkasundo tayo sa Diyos Ama. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan. At sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan ng bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon niya, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon niya, "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae, "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya, at sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae, laging mag-aaway, binhimo't binhinyay, laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sayo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kaniyang mga hiram. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako'y may sumasampalataya.
sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling nabuhay sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakakatanggap na mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumadami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Kaya't hindi ako pinaghihinaan ng loob, bagamat humihina ang aking katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa bagay na di nakikita. Hindi nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Talos na kapag nasira ang toldang tinahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa. Tayo may tahanan sa langit, hindi nasisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ay itinambak, sa Kanya tayo'y dumulong, kasamaan ay natapos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, kasama ang kanyang mga alagad, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kunin siya, sapagkat sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga. Paano mangyayaring palalayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglalaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon.
saka pa lamang niya malolooban ang bahay na yaon. Tandaan ninyo ito, maari ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos, ngunit ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. At may nagsabi sa kanya, nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa ating mga pagbasa, dalawang bagay. Labas at loob. Pagpasok at paglabas. Sa ating unang pagbasa, narinig natin the fall of man. Narinig natin kung papaanong nahulog sa kasalanan sina Eva at Adan. At ang pagkahulog sa kasalanan ay paglabas sa grasya ng Diyos. Kaya nga ang kasunod na nito ay ang paglabas ni Eva at Adan sa paraiso. Ang paglabas ni Eva at Adan sa biyaya at grasya ng Diyos. Sa ating ikalawang pagbasa, narinig natin si San Pablo na sinasabi ang tungkol sa nakikita at hindi nakikita. At ang nakikita natin ay kung ano yung nasa labas. Nakikita natin kung ano yung nasa labas at hindi natin nakikita kung ano ang nasa loob. Sa ating ebanghelyo, narinig din natin, nasa labas. Nasa labas ang ina at mga kapatid ng ating Panginoong Hesukristo. Labas at loob. Mga kapatid, ang paanyaya sa atin ng ating mga pagbasa, unang-una, pumunta sa kung nasaan si Jesus. Pumasok sa kung nasaan ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo dito ngayon, napakaraming tao dito sa Minor Basilica ng Jesus Nazareno, pero pwedeng nasa loob nga tayo, pero yung isip naman natin, nasa labas. Maraming ang tao sa labas, pero ang puso't isip ng nasa labas ay nasa loob. Sa ating ebanghelyo, sa unang bahagi, narinig natin, nasa loob ng tahanan ang ating Panginoong Hesukristo. At sa loob ng tahanan, dahil nandoon ang ating Panginoon, gustong pumasok ng lahat ng tao. Pero bakit? Dahil kung nasaan si Jesus, nandoon ang kagalingan. Kung nasaan si Jesus, nandoon ang biyaya. Kung nasaan si Jesus, nandoon ang kaligtasan. Kaya nga maintindihan natin kung bakit napakaraming tao na gustong pumasok doon sa tahanan kung nasaan ang ating Panginoong Hesukristo. At yun din ang paanyaya sa atin ng ating pagbasa. Pumunta tayo kung nasaan ang ating Panginoon. Dahil kung nasaan ang Diyos, nandun ang biyaya, nandun ang kaligtasan, nandun ang pagmamahal. Pangalawa, inaanyayahan tayo ng ating pagbasa na papasukin sa ating buhay ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, dito nagkamali sina Eva at Adan. Dahil bago sila magkasala,
nasa buhay nila ang Diyos. At nasaan sila nung nasa buhay nila ang Diyos? Nandoon sa paraiso. Nandoon kung nasaan dinaranas nila ang kasaganaan. Nandoon kung nasaan dinaranas nila lahat ng kaginhawahan. Pero noong sila ay lumabas sa utos ng Panginoon, nung sila ay lumabas sa grasya ng Diyos, para na rin silang lumabas, para na rin nilang pinalabas sa buhay nila ang Diyos. At ano yung kanilang naranasan? Sinabi ng Diyos sa ating unang pagbasa, paghihirap, kahirapan. Kaya mga kapatid, pinapaalala sa atin ang ating pagbasa, papasukin sa ating buhay ang ating Panginoong Hesukristo. Pangatlo, kung papapasukin natin sa ating buhay, papasukin din natin sa ating bahay ang ating Panginoon. Pag sinabi nating bahay, ang isa pang tawag sa bahay ay tahanan. At pag sinabi nating tahanan, merong pagtahan. Pag sinabi nating pagtahan, merong kapahingahan, merong pagtigil, merong ginhawa. Pero ang tahanan ay magiging tunay lamang na tahanan kung sinusunod ang kalooban ng Diyos. Ang tahanan magiging tunay lang na tahanan kung sinusunod ang utos ng ating Panginoong Hesukristo. Sa bandang huli ng ating ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoon o sinabi sa ating Panginoon, nandun sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Sino ang aking ina at mga kapatid? Nandito. Dahil ang aking ina at mga kapatid ay ang sumusunod at nakikinig sa aking salita. Mga kapatid, ang paalala sa atin ng ating ebanghelyo, makinig sa ating Panginoong Hesukristo, makinig sa kanyang salita, at punuin ang ating tahanan ng kanyang salita. Dahil ang bahay, ang isang tahanan, magiging tunay lamang na tahanan kung nandoon sinusunod ang ating Panginoong Hesukristo. At ano ang kanyang utos na dapat sundin? Magmahalan. Kaya ngayong araw at sa mga susunod pa, alalahanin natin ang paalala ng ating mga pagbasa. Pumasok sa kung nasaan nandoon ang ating Panginoon, papasukin sa ating buhay ang ating Panginoon, at papasukin sa ating bahay ang ating Panginoon. Dahil sabi nga sa ating salmo, sa piling ng Diyos, sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa dakilang Ama upang patatagin ang pananampalataya natin sa Kanyang anak, upang magpasya tayong gawin ang kalugod-lugod sa Kanya. Sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang ipahayag ng Santo Papa, mga obispo, mga pare at diakono,
ang mabuting balita ng buong kagalakan at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Masigasig nawang tuparin ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin sa mga mamamayan at iwasan nawa nila ang magpanukala at magpatupad sa mga batas na yumuyurak sa buhay at dignidad ng tao at kalikasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Talikdan nawa ng kabataan ang kultura ng kamatayan, materialismo at kasinungalingan at pagmadaliang kasiyahan ay matagpuan nawa nila ang kagandahan ng kapayakan at mga espiritual na bagay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magsumikap nawang higit ang mga relihiyoso at relihiyosa sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga anak na pinagbubuklod mo sa banal na Eukaristiya. Naway lumago sila sa pag-ibig mo sa tulong ng anak mong si Jesucristo na naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan, upang ang aming inihahain ay iyong marapatin, at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel
na nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po Jesus Nazareno, inihahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayon kayong tagalayang kapayapaan at pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.